sakit ko noon ay yung sa thyroid. Thyroid malignant po yun. So, hello everyone! Welcome back sa ating channel. So this is Mers and Family in Korea. So guys, so today ay pang 9th day ng ating Ramadan. So sa lahat ng ating mga kapatiran sa Islam, sa buong mundo, so Ramadan Kareem o Ramadan Mubarak sa ating lahat. So since ngayon ay Ramadan month, so wala po tayong tawag nito? Wala po tayong daily content. Di pa ako nakapag-vlog kasi sobrang busy. Busy talaga pag Ramadan day, and aside from that, meron talaga kaming ibang pinagkakabisihan. So ang daming kaganapan dito sa aming maliit na bahay. So maraming kaganapan na sobrang napaka-busy at ang dami naming inasikaso. Anyway, malalaman nyo na lang kung bakit kami busy these days. Malalaman nyo later ko na lang isasabi kasi mabuti na yung wag muna tayong palaging nangunguna. So, yun. So, since ngayon ay Ramadan month, so it's a fasting, kami. So, fasting, prayers, ganun. So, magsi-share na lang ako ng naisipan ko kasi wala akong nai-upload. So, mag-iisip na lang ako ng ibang yawyawan muna. So, yawyawan muna tayo. About sa aking life. Kung ito na sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Kung paano ako noon or saan ako nanggagaling bago ko niyakap yung Islam. So, isi-share ko sa inyo ngayon. So, ako po ay galing from Davao, Mindanao. So, of course sa atin sa Philippines, naman tayo talaga, Christianism, 'di ba? So, ako ay yung talagang hindi naman masasabing devoted, pero galing ako sa isang Roman Catholic na religion. So, in fact, ang aming mga ninunuan, aming lolo, mga lola, both sides, mga talaga sila, mga devoted, sila, yung mga, kumbaga, yung paniniwala talaga niya, sobrang devoted. So, lahat sa amin yan ay pinapasa. So, during the time na, nung maliit pa ako, naranasan ko lahat yung mga baptized. I was baptized by a Roman Catholic at meron pang confirmation, ganun. Kasi ganun naman sa Catholic. Tapos, habang ako ay lumalaki, during my childhood, active po ako sa chapel namin, sa church. Active po ako sa mga activities about sa church. So, hindi po ako nahuli. So, kasi yung mga lolo at lola namin, bago tayo magpatuloy, please like and share and subscribe. Thank you very much. Parents, talaga sila, kumbaga active sila sa sa mga activities sa church. So kami din, halos lahat mga magpipinsan, my sister. So talaga yung tawag nito? Active talaga. So ako napabilang ako sa naging isang choir ako sa sa simbahan noon. So, yun, hanggang elementary hanggang high school. So, kahit saan ako makatira noon kasi hindi rin ako nag-stay talaga doon sa bahay namin kasi province yun. So, nung nag-high school ako, nag-aral ako sa sa city. So, Panabo City, nag-aral ako sa Panabo City. So, kahit saan ako mapunta, talaga ako, kumbaga, nagiging active talaga ako, naghahanap talaga ako ng ganun talaga ugali ko, naghahanap ako ng yung para makapag-serve sa kay God. So, ang kadalasan kong inaatinan talaga na nabilong talaga ako sa choir. Ganon. Hanggat nag-college ako, nung nag-college ako, lumipat na naman ako sa mismong Davao City. So, nung nandoon ako sa Davao City, so I met a lot of people, mga different peoples. So, marami akong nami-meet na mga kaklase ko, mga kagaya ko, kasi ako ay working student. So, marami din akong nami-meet na yung may mga posisyon, mga ganon, yung mga managers, ganon. So,
nung time na yon, Catholic pa din ako naman. Palaging ano naman tayo, steady naman tayo sa ating religion kasi nga yung mga lula at lulo, mga kamag-anak, mga devoted talaga sila. So kami din sumunod. Pero nung time na yon, nagkaroon ako ng mga friends, mga barkada. So meron isa sa amin na friend na galing siya ng Amerika. So he is the Filipino-American missionary. Tsaka marami siyang, pag umuwi siya sa Pinas, marami siyang mga nakakasamang yung mga American, mga missionary din. So that time nag-join din ako sa kanila kasi syempre barkada, group, ganon. Ganon ang mga tipong naging ka-group na yung sa mga stages na ko, yung mga barkada ko, alhamdulillah naman, hindi mga masasama, talagang nagsiserve kay God. So ganon. So nag-a-attend ako ng mga Bible studies, ganon. At saka pag may worship, minsan nangunguna ako dumating din ako naranasan ko yung naging worship leader, kumbaga, ganon. Kasi hindi talaga ako noon, kumbaga, trying hard talaga ako. Nahihiya ako, pero nilalabanan ko kasi parang yun ang passion ko talaga eh. So ngayon, to make the long story short, nung dumating na ako dito sa Korea, so, syempre siguro makaka-relate yung mga nandito sa ibang bansa ngayon na galing din sa atin. Dahil sa homesick ka, gusto mong yung meron kang mga community na mga sinasalihan. So, napunta din ako sa yung ibang religion na naman. So, bawat religion na pinupuntahan ko, binibisita ko, nag-aaral talaga ako. So, may notebook talaga ako niyan. At saka may ballpen ako. Nagsusulat talaga ako. Alala ko pa yung isang noon, yung leader ng church, ang tawag nun sa kanya ay Muksanin ba yun? Sabi niya, ito si Mercy talaga, malayo ang mararating. Dahil kahit saan, nagdadala ng notebook, nagtitik note talaga ako. So, ganun. So, mga ilang, din yun, mga ilang years din yun na So, wala naman akong, lahat ng mga pinadaanan kong mga, na atinan kong mga religion, hindi mga masasama yun. Kumbaga, kung ano ako ngayon, yun, nagiging stepping stone ko. Kumbaga, parang doon ako nag-umpisa na, na mag-learn. So, nung siguro mga lumipas ang mga ilang taon, so yun na, before pa kami nag-met ng asawa ko, nagkasakit po ako ng malubha. So, ang sakit po noon ay yung sa thyroid malignant po yun. So, after kong naoperahan kasi ako eh. So, after ng surgical operation ko, akala ko magaling na ako. So, hindi pa pala siya magaling. Ang dami ko pang dinaanan ng mga nag-i-struggle ako about sa health ko kasi once pag naoperahan pala tayo ng thyroid, pag nagalaw na yung liig natin, kumbaga, hindi na normal ang ating mga about yung level ng calcium, level ng hormones, mga ganun. So, ang daming changes ng nararamdaman ko noon. So, madalas akong mahihilo, hindi ako makapaglakad ng malayo, ganun. So, parang after noon, maraming mga struggles na naranasan ko. Hindi ko na lang isa-isahin kasi matagalan tayo. Basta lang ito, yung parang it's a brief lang ba, sharing. So, after kong naranasan ang mga struggles na yun, pero mula pa pagkabata, naman, tayong mga Filipino, prayerful naman talaga tayo. Kumbaga, malalim ang faith natin, ang belief natin. Halos lahat tayo. Kasi yun ang kinagisnan natin. Naalala ko pa nga na sabi ng isang Korean na kakilala ko, sabi niya, daw, yung Philippines daw, talagang na mga Filipino, talagang napaka-brave. Bakit? Kasi galing pabalik-balik sila ng Philippines, nakikita nila yung situations doon na ang dami daw anak lang ng anak, tapos hindi daw nag-worried about future ng mga bata. Kumbaga, nananalig lang talaga sa Panginoon, yun lang daw talaga, yun sabi, kaya it's a brave. Siguro may positive and negative, negative effect, pero ganun tayo mga Pilipino eh, talagang napaka-strong natin sa ating mga faith at saka belief. Kaya yun. So, after ng mga struggles ko, so nag-meet kami after ng mga struggles ko, pabalik-balik pa ako sa sa hospital. Tapos ang daming mga bawal na pagkain para sa akin, ang haba-haba ng tawag dito, ng listahan ko. So ang haba ng listahan ng mga bawal na kainin ko. Tapos mahilig akong kumain noon ng mga sangyupsal, mga kamjatang, favorite ko talaga yan noon. Tapos, ang sabi naman ng doktor sa akin, hindi mo na ako kakain ng mga ganon. Kasi nga, after akong naoperahan, pabalik-balik ako sa ospital, parang nag-iba yung katawan ko, nagmanas ako ng gusto. Hindi ako makakalakad ng, kahit
kunti lang nilalakad ko, hinihingal ako, ganyan. So, parang feeling ko hanggang doon na lang talaga ako, yun ang naramdaman ko noon. Kaya, sabi ng doktor, huwag daw akong kumain ng ganyan, kaya nandoon sa listahan lahat. So, sabi ko naman sa doktor, paano yan, Dok? Pag gusto kong kumain, anong gagawin ko? Ang sabi naman ng doktor, kung hindi mo talaga mapigilan, tikim-tikim lang, yun ang sabi ng doktor. Pero kung pwede naman, wag mo nang kumain, ganun. Huwag daw akong kumain ng baboy. So, after nun, siguro mga na medyo na-overcome na yung katawan ko, medyo okay na, ganun. Tapos, to cut the long story short, suddenly, nag-meet kami itong asawa ko. While papunta ako ng academy, nagkita kami sa daan. So, yun. Anyway, yung siguro baka may time tayong mag-share sa ating love life, pero later na lang yun. So, nakita kami sa daan, at saka, ayun na nga, hanggat nagkita kami, at saka, mga ilang buwan lang, so, naging kami na. Hindi ko alam na siya isang Muslim. Akala ko hindi siya Muslim. Tapos, ang sa kanila pala, ang sa Muslim pala talaga, bawal ang baboy. So, nag-struggle ako, nag-iisip ako, wala, ang daming bawal. Papakasalan ko kaya tong boyfriend kong ito. Tapos, pero, sa awa naman ng Diyos, naging na kami, naging okay naman, kumbaga, na-survive ko naman lahat yan. Pero I realized na, siguro, it's a great blessings na nag-meet kami ng asawa ko dahil yung mga bawal na yun, hindi ko na nakain. Kasi nga, bawal din talagang kumain ng sa Muslim. At saka ako din, pinagbawalan din ako ng doktor. So, pero matagal ang realization ko niyan. Pero ngayon, na-realize ko na nandito ako sa yung tamang daan para sa akin. So, yun, siguro talagang may, talaga, God knows everything better than us. So, si Allah talaga ang kumbaga, nilagay niya ako sa anong tawag nito? Sa very safe na sa situation, ganun. So, yun, diyan ako nanggagaling, diyan ako galing sa Kaya may mga nagtanong sa akin na kung may kanta-kanta ba, may praise and worship ba sa Muslim? Sa Muslim wala po. Pero hindi ko nami-miss yung mga ginagawa ko dati kasi siguro I gracefully kumbaga wala na akong back subjects, kumbaga parang natapos na ako doon. Kasi ako naman kahit gaano kahirap ang buhay ko noon, alhamdulillah, talaga namang I gracefully exit. Kumbaga step by step. So halos na mga stages ko may mga kahirapan pero nasusurvive ko kumbaga gradually nasusurvive ko siya. So parang ang aking emotion, ang aking feeling, kumbaga yung satisfied ako. So wala akong dapat balikan. So walang kumbaga tinatawag na walang back subjects. So yun ang yung pathway na bakit ako na napunta dito sa sa Islam. Siguro si Allah ang may alam niyan kung bakit ako napunta. So ngayon, actually nung kinasaling kami ng asawa ko, may doon may pinirmahan ako doon na later, mag-aaral muna ako later, baka tawag nito yung magustuhan ko sa bukang loob ko na kusa ako ang magko-convert ng Muslim. Pero matagal pa yun eh. Actually, niyakap ko yung Islam during talaga nung COVID time. So doon ako nagpisa. Pero nung ikinasal kami since 2006, nung nag-asawa na kami, marami nang bawal. Hindi na pwedeng mag-sleeveless, hindi na pwedeng mag-shirts. Basta may mga bawal na yung sa Islam. Pero noon hindi ko pa masyadong maiintindihan, medyo nag-struggle pa ako. Tapos kumbaga kung ano sinasabi ng asawa ko minsan hindi ko sinusunod, pero hindi naman siya nagagalit. Ang ginagawa, tinanong ko siya, ang ginagawa lang daw niya nagdadasal siya. Pero nakikita ko kasi na hindi na siya, kumbaga syempre pag mag-asawa na tayo, naman yung husband and wife parang one heart na lang ba. So kahit di nagsasalita, may intindihan mo kung anong ibig sabihin, di ba ganun. So yun. So nung COVID time, after after 14 years of being married namin, saka ko pa talaga kumbaga parang uhaw na uhaw ako na gusto kong mag-aral. So nakikinig ako sa YouTube, nagbabasa ako, tapos tanong ako ng tanong kasi may pinsan din naman akong Muslim din. May mga kaibigan din akong mga Muslim. So nagtatanong ako, ganyan. Saka isa din yun sa way na maiintindihan ko kung bakit maraming bawal ang asawa ko, kaya
nag-aral ako. So, nung nag-aral ako, dahan-dahan, kumbaga naiintindihan ko na din siya. So, ngayon, baliktad na kami ng ano, kumbaga ako na yung nagre-remind sa kanya na, uy, ganito, mag-ano ka, mag-pray ka, ganyan, kahit busy ka, kahit nasa ano ka, pagdating mo naman basta may place ka, ano, magdasal ka, ganun. Ako na yung nagre-remind sa kanya. So, yun, ganyan ako na, ano, ganyan ang the way ng pag-embrace ko sa Islam. So, yung, ano, yung iba naman, so, magsishare pa din ako ng iba about, kasi magsishare ako ng about Islam based on my own experiences. Kasi ngayon ay Ramadan. So, yun lang. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you sa aking mga followers, mga loyal supporters natin dyan. I love you all. I miss you all. So, yun. At saka sa lahat ng aking mga Muslim brothers and sisters, Ramadan Mubarak. So, mag-pray lang tayo na bigyan tayo ng malakas na pangangatawan, good health, nitong month of Ramadan kasi fasting po tayo. So, gumigising ako ng 4 o'clock. Tapos, nagpiprepare ng kasi kailangan magkakain bago mag-close yung fasting. So, ang prayer time po namin dito sa Korea, paiba-iba naman siya ng ng oras. Ay, yung oras ganun, pero yung minutes, may diferensya minsan advance. Minsan, advance ng 2 minutes. Minsan, late ng 2 minutes, ganun. 3 minutes, ganyan. So, magko-close ang fasting today, mga 6:30. So, pagkatapos ng, mag-open. So, pagkatapos ng close fasting sa umaga, hanggang 6:30. So, hindi po kami kumakain, hindi po kami umiinom ng kahit tubig. So, alhamdulillah, survive naman tayo for 9 days na ngayon. 9 days na today, alhamdulillah. At sana'y gabayan pa tayo ni Allah na matapos natin ang Ramadan, ang fasting natin until na mag-Eid day naman. So, yun lang. Sana magustuhan nyo ang aking topic for today. Thank you very much. See you around. God bless.